Habang nag-uusap si Ambassador at saka ang papa ni Audrey, ay nagtatago naman si Atoy doon sa likod ni Audrey dahil hindi na siya makalabas. Dala niya ang malita na kinuha niya doon sa lagayan at nag-usap-usap naman sila Ambassador na tungkol sa kanilang trabaho. Kaya habang nag-uusap sila at nagtaka si Ambassador na paglingon niya sa likod, nakita niya yung upuan na bakit andun sa gilid ng salamin. Kaya nagtaka siya bakit napunta at pagtanggal niya sa upuan, nakita nila yung malaking butas sa salamin. Kaya nabahala si Ambassador at saka si Audrey dahil si Atoy andyan pa sa likod, at saka yung chief security naman ng Ambassador ay andun sa upuan at nagkuha siya ng inumin. Habang nagmamasid, lumapit naman yung tauhan nila na isa na nagsasabi na yung si Sukulog ay isa palang impostor. Kaya naalala tuloy ni chief security na yung nakita niya na isang tao na naglilinis doon sa gilid ng salamin. Kaya madali sila nagpunta doon. Kaya pagdating nila doon, habang si Ambassador, pagharap niya, sinuntok siya ni Atoy kasama yung papa ni Audrey para hindi na makahalata. Tapos nag-uusap sila at hinalikan pa niya, at doon nagkunwari lang si Audrey at palapit na yung security. Kaya hinaharangan ni Audrey yung pinto para hindi masyado makapasok yung chief security. Dahil si Audrey nagmamadali, pinuntahan niya yung papa niya at saka yung si Ambassador, sinalubong at katok ng katok ang yung chief security. Habang si Atoy, pababa na siya sa building na biglang yung sinakyan niya biglang na medyo huminto. Kaya nabahala si Atoy. Kaya binuksan kaagad ni security yung pinto at saka nagtatanong bakit ano bang nangyari. Lumapit naman si chief, tinitingnan niya yung si Ambassador kung buhay pa o patay na. Si Atoy naman ay tuloy-patuloy ang pagbaba niya doon sa gilid ng building at tumalon. At pag talon niya, wala naman nangyari sa kanya. At saka yung chief naman, pagtingin niya, nakita niya si Atoy na tumatakbo at nakita niya yung malaking butas. Kaya tinawagan niya yung mga security doon sa baba na habulin at hulihin yung taong nakamas na tumalon sa building. Kaya tinatanong si chief kaya Audrey kung ano ba nangyari. Kaya pag sagot naman ni Audrey na yun nakamas at ninakaw at sinapak yung si Ambassador at saka yung daddy ko. Kaya nagtaka si chief na bakit ikaw hindi ginalaw ng magnanakaw. Kaya sabi naman yung Audrey na wala na doon kasi yun talagang nangyari. Wala akong alam mo nagdududa na yung chief. Kaya baka kasabwat si Audrey. Kaya inutusan ni chief yung mga tao na hulihin si Audrey, dalhin doon sa room para maimbestigahan. Kaya yun ang nangyari. At maya-maya naman gumising si Ambassador at saka yung papa ni Audrey. Kaya nagtataka sila. Sinabihan si Ambassador kung ano ba talaga ang kinuha ng magnanakaw. Kaya napaisip ni Ambassador na yung malita na nakalagay sa lagayan niya. Kaya yung pagtingin niya, nakita niya na wala na yung malita. Kaya inutusan niya si security na hanapin para makita
yung taong nagnakaw ng kanyang maleta. Kaya nagdududa na siya at tinanong niya yung papa ni Audrey kung baka isa din siyang kasabwat dito sa nangyari. Kaya nabahala si papa ni Audrey at saka sinabi niya na bakit ako ang pagbintangan mo? Nga ako nga, nasuntok nga ako eh. Tapos ako pa ang pagbibintangan mo. Kaya sinabi niya na mayroon akong master cutter na tracker na maghanap na sa nawawala nyo dahil expert yun ng tao na yun. Yun ang sabi sa papa ni Audrey. Pag-uwi naman sa bahay at hiniyakap na ni Audrey ang daddy niya dahil kinumusta niya kung okay pa ba siya. Kaya tinanong ni sa papa niya na hindi na siya okay, kaya tulungan natin si Ambassador na hanapin yung tao na yun. Kaya sinabi niya na si Atoy baka dahil isa naman tracker magpatulong sila sa kanya. Sabi naman ni Audrey, iwan ko lang dahil sinabihan mo na kasi na hindi siya binawalan mo siya na magpakita sa akin kung tutulungan ka.